Ayon naman sa abogado ni Cassandra Ong na si Atty. Ferdinand Topacio, hindi pa siya pwedeng magbigay ng payag hanggat hindi na pag-aaralan ang warrant. Hindi rin daw niya makumpirma kung nasa bansa pa ang kanyang kliyente. Samantala, ayaw muna pag-usapan ni Senate President Cheese Escudero kung magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado sa Hulyo. Sa gitna po yan ang paghahanda ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Palipasin nyo naman. Ayaw muna paingayin ni Senate President Cheese Escudero ang usapin tungkol sa liderato ng Senado. Kung walang ibang susuportahan ng mayorya ng mga senador, siya pa rin ang Senate President pagpasok ng 20th Congress. 13 boto o higit pa ang kailangan para maging Senate President. Isa sa mga magbabalik Senado, si dating Senate President Tito Soto. Sino man sa amin, kabilang si Senator Soto, ang may bilang, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador. Sabi ni Soto, ipauubayan niya sa mga kapwa-senador ang desisyon. Pero handa raw siyang tanggapin anumang trabaho at responsibilidad ang ibigay sa kanya. Mahalagang maplansya ang liderato ng Senado, lalo't may dagdag na trabaho ito bilang impeachment court. Sa susunod na linggo ay padadala na ng notice ng Senado ang Kamara para ipaalam na kailangan nilang ipresenta ang impeachment charges laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ni Escudero, hindi maapektuhan ang desisyon ng mga senador ng kani-kanilang partido o kahit ng mga nag-endorso sa kanila. Depende sa kanilang personal na pananaw at desisyon at hindi dinidiktahan ng partido. Nakita nyo naman siguro sa social media na nagbago-bago ng posisyon yung mga in-endorse dati. At kahit magharap-harap ang magkakalapang paksyon, inaasahan ni Escudero na hindi magiging circus ang impeachment trial. Mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito. It's emotional outbursts. Bahagi yon, but we will maintain order and we will keep order within the impeachment court. We will make sure of that. With the help, of course, of the other members as well as the sergeant at arms if necessary. Nananawagan din siya sa mga kasama na huwag magkomento kaugnay sa impeachment. Nakatakda naman magsilbi bilang prosecutor sa impeachment trial ang party list nominees na sina Atty. Chel Jokno ng Akbayan at dating Senadora Laila de Lima ng ML Party List. Mismong si House Speaker Martin Romualdez daw ang nag-alok nito sa kanila kahit di pa sila naipoproklama. Sabi ko ako'y open at ang matagal na namin hinahabol sa akbayan ay magkaroon ng accountability ang ating mga public officials. He said that they would be divided or it would be good for the prosecution team if I join them. At first I said, can I give it a serious thought and consideration? And sabi niya, we need your immediate answer because we are making plans already, etc. So I said yes. Kapwa-abogado na may mahabang karanasan, sina Jokno at de Lima. Noong 2001 sa impeachment trial ni Nooy Pangulong Joseph Estrada, naging bahagi si Jokno bilang private prosecutor. Ayon kay Romualdez, makadaragdag sila ng kredibilidad, balanse at lalim sa prosesong ito na mandato ng konstitusyon. Hindi raw ito pag-target sa sinuman, kundi pagtupad sa kanilang tungkuling nakasaad sa saligang batas ng may integridad. Si De Lima ang isa sa pinakamatinding kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa ilalim ng kanyang administrasyon, ipinaaresto ang Nooy Senador sa akusasyong may kinalaman sa droga. Halos 7 taong nakulong si De Lima hanggang sa ibinasura ng mga korte ang lahat ng kaso laban sa kanya. Pero paglilinaw ni De Lima, hindi pagganti sa mga Duterte ang pagpayag niyang maging taga-usig sa anak ni Duterte na si Vice President Sara. Some people would again be saying na maybe she's doing this out of vendetta, out of vindictiveness. No, hindi po. It's all about really contributing to the attainment of justice and accountability.
Ayon kina party list nominee Laila De Lima at Chel Jokno, hindi pa napag-uusapan kung anong articles of impeachment ang gusto nilang hawakan o itatalaga sa kanila. Pero siguradong paghahandaan daw nilang mabuti ang impeachment trial. Tulad ng naging karanasan ko nung dati sa impeachment process, kailangan ayusin at tibayin ang ebidensya, ang mga testigo at mga exhibit. That's going to require the same kind of preparation that a lawyer does before a trial in court. So halos ganun na ganun din. Dami talaga na manonood ng proceedings na yan. So kung talagang malakas ang ebidensya at maayos ang pagkakapresenta, malinaw ang pagkakapresenta ng prosecution panel, magiging malinaw din yan sa kaisipan ng mga tao. And therefore, magiging factor yung public opinion. Yung mga individual senators who will be voting for either acquittal or conviction will have to take that into consideration na ultimately, ang huhusga ay yung taong bayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.